Ang kwento ni Tomby. Ang kwentong ito ay hango sa totoong buhay. Mula ito sa isa nating tagapakinig. Karanasan ito ni Alex. Walang eksaktong taon. Probinsya ng Masbate. Alex, kung gusto mong mabuhay ng matagal, aba kailangan mong lumaban. Kung sa pakikipagbasag ulo sa mga kapitbahay natin, hari-harian ka. Pero pagdating sa mga engkantong yan ang lamya-lamya mo, Diyos ko, para saan pa ang natutunan mo mula sa akin kung hindi mo naman gagamitin? Pang ilang beses na ba ito? Ni minsan hindi ba talaga pumasok sa utak mo na gumante? Ng mga sandaling ito, labis ang paninermo ni Lolo Tinio sapong si Alex. Dahil muli na naman itong nabiktima ng engkanto. Nagpaalam lamang itong sasama sa mga kabarkada para manghuli ng ligaw na hayop bilang katuwaan. Ngunit 3 araw bago ito nakabalik, walang kaalam-alam ang mga kasamahan kung paano ito nangyari. Dahil nang tignan nila sa likuran si Alex, wala na ito sa kinatatayuan. Hanggang sa naabutan ito ni Lolo Tinio sa bakuran, walang malay, puno ng galos at pasa ang katawan. Pagkatapos ng ilang beses na pag-oorasyon, ibinalik din ng apo. Wala itong ibang pinagdudahan nang mabalita ang nawawala ang binata. Engkanto kagad ang pumasok sa isip at tama nga ang hinala. Sa katunayan, hindi bago ang ganitong pangyayari dahil magmula nang tumuntong sa 13 taong gulang ang apo. Palagi nang binibiktima ng mga engkanto. Ngunit alam ng matanda na hindi lamang ito nagkataon. Ang pakay ng mga ito ay ang iniingatang sandata. Isa pang bagay tungkol sa katauhan ni Lolo Tinio, maliban sa pagiging herbal na manggagamot, isa din itong manunugis ng iba't ibang elemento. Ang tanging gamit ay ang patalim na kung tawagin ay balaraw, na minanapas sa kanununuan. Ayon kay Lolo Tinio, meron itong malakas na gabay, bagay na hindi pa niya kumpirmado. Dahil sa loob ng mahabang panahon, wala pang nagpaparamdam na gabay ang balaraw magmula nang siya ang humawak. Kung ipapakita mong mahina ka, babalik-balik ang kanila kagaya ng ginagawa sa iyo ngayon. Ilang beses ka na bang biniktima ng mga engkantong yan? Sabihin mo nga sa akin kung saan ka dinala at ano ang ginawa sa iyo. Puro ka na lamang pananahimik sa tuwing babalik ka rito, Alex. Magsalita ka para malaman ko. Hindi na tumatalab ang inilapat kong pangontra sa iyo. Nakukuha ka pa rin nila. Dahan-dahang bumangon si Alex mula sa pagkakahiga. Inalis ang mga dahong nakatapal sa noo at dibdib. Lolo, bakit ba ayaw mong ibigay sa mga engkanto ang balaraw? Kung tutuusin, marami naman tayong patalim dyan. May kutsilyo, may itak, may balisong. Ibigay mo na lang. Yan kasi yung palagi nilang hinihingi sa akin. Lolo, hindi nila ako binibiktima dahil gusto kong paglaruan o patayin. Ginagawa ito ng mga engkanto para isuko mo ang sandata. Hihintayin niyo po bang may masama pang mangyari sa akin bago kayo magpasya? Sa puntong ito, natahimik si Lolo Tinio. Hindi inaasahang na ganon mag-isip ang apo tungkol sa sandata. Napahinga ito ng malalim bago sumagot. Kung makapagsalita ka, parang walang mahalagang papel na ginampanan ng balaraw sa pamilya natin. Alex, naiintindihan kong may mga bagay ka pang dapat matutunan. Pero hindi ba't kabisado mo na kung para saan ang sandata?
Bakit parang madali lang sa'yo na isuko ito? Tanong ni Lolo Tinyo. Lolo, ang gusto ko lang naman, matahimik na tayo at matigil na ang panggugulo ng mga engkanto. Hindi lilipas ang taon na hindi ako nabibiktima ng mga yon. Kayo, bakit parang ang hirap sa inyo na isuko ang balaraw? Parang mas pinapahalagan nyo pa yan kesa sa sarili nyong apo. Ako, buhay ang nakataya. Samantalang hamak na patalim lamang ang balaraw. Kadugo niyo po ba talaga ako? Nahihirapan kayo magpasya tungkol sa akin eh. Tugon ni Alex. Madidinig sa boses nito ang pagtatampo. Alex, hindi naman sa ganun apo. Pasensya kung ganyan ang pagkakaintindi mo. Pero sinisigurado kong may malalim akong dahilan para hindi ibigay ang balaraw sa kung sinong elementong nagnanais. Malalim na dahilan. Sabihin niyo nga po, Lolo, para maunawaan ko. Hindi yung ganito na nangangapa ako ng kasagutan sa tuwing binibiktima ako ng mga engkanto. Napabuntong hininga muna si Lolo Tinyo. Iniisip ng mabuti kung ito na ba ang tamang oras para sabihin sa apo. Kilala niya ang ugali ni Alex. Kapag may bagay na ayaw ay hindi mapipilit. Hindi ko pwedeng isuko sa kahit na sino ang balaraw dahil sa angkan natin ito nabibilang. Walang ibang hahawak ng sandata kundi tayo lang. Ako, ikaw, at ang susunod na henerasyon ng pamilya natin. Tayo ang nakatakda. Total sinabi ko na rin naman. Ikaw, Alex, ang susunod na hahawak nito. Diretsyong napatingin si Alex kay Lolo Tinyo. Hindi dahil nabigla, kundi dahil napag-usapan na nila ang tungkol doon. Sandali lang ho, Lolo. Akala ko po ba malinaw na yung sinabi ko noong nakaraan? Hindi po ako susunod sa yapak ninyo bilang tagapangalaga ng balaraw. Malayong malayo yung interes ko sa mga ganyang bagay. Isa pa, hindi ko kailanman pinangarap na manugis at mamuksa ng kung ano-anong nilalang. Payapang buhay lang yung hangad ko, Lolo. Hindi komplikadong pakikipagsapalaran sa iba't ibang elemento. Sa ikalawang pagkakataon, napabuntong hininga si Lolo Tinyo. Inaasahan na nito ang sagot ng apo. Bata pa lamang si Alex, kapansin-pansin na ang kakayahan. Hindi man amini ng binata, nararamdaman niyang may potensyal ito pagdating sa ganitong larangan. Ang kulang na lamang, pukawin ang atensyon at interes subalit hindi magiging madali dahil buo na ang desisyon. Hindi bali na. Darating din ang araw na ikaw mismo ang makikiusap sa akin. Babalik ka rin sa inaayawan mong tungkulin. Wika ni Lolo Tinyo. Pagsapit ng gabi, hindi mapakali ang matanda sa paulit-ulit na pagpaparamdam ng engkanto. Hindi lamang iisa ang presensya, kundi tatlo. Wala ring ibang naisip kundi ang mga elementong pabalik-balik noon pa man para makuha ang balaraw. Dali-daling nag-abang sa may pintuan si Lolo Tinyo. Bit-bit ang pangontrang langis para sa mga nilalang. Nakahanda na rin ang itak para sa pakikipaglaban. Hindi nagtagal. Unti-unting napansin ang paggapang ng mga baging papunta sa tahanan. Sinusundan pa ng may hinang tawa mula sa iba't ibang boses. Ay nako, eto na naman tayo. Wala nang nagbago. Ganitong ganito pa rin ang atake ng mga buwisit na ito. Wika ni Lolo Tinyo. Nang magsimulang sakupin ng mga baging ang buong pintuan, tinaga niya ito ngunit sa paglipas ng mga segundo, mas lalo lamang kumapal.
Nahirapan na rin si Lolo Tinio dahil sa pagkapit nito sa kanyang binti. Ilang sandali pa, 3 tao ang lumitaw sa harapan. Magandang gabi sa iyo, Tinio. Matagal na rin noong huli tayong nagkita. Pero ito, muli tayong nagkaharap. Kumusta ka na? Balita ko magpasa hanggang ngayon. Nagmamatigas ka pa rin. Bakit ba ayaw mong isuko ang balaraw? Ganon ba talaga kawalang halaga ang apo mong si Alex? Hindi na mabilang ang pambibiktima namin sa kanya. Pero yang ka pa rin. Wala ka bang pakialam? Baka naman kasi. Wala siyang pagmamahal para sa apo niya. Ang tanging nasa isipan lamang, madugtungan ang linya ng susunod na tagapagmana ng sandatang balaraw. Tinyo, bakit hindi mo nalang aminin sa apo mo ang totoo na wala ka naman talagang pakialam sa kanya? At tama ang sinabi ng kasama ko, dahil kung may pagmamahal ka para sa binata, walang pagdadalawang isip mong ibibigay sa amin ang sandata. Sa kabila ng pagkakaroon ng anyong tao, kitang-kita ni Lolo Tinio ang tunay na katauhan ng mga ito. Ang mga engkanto, mga elementong nagnanais na makuha ang sandatang balaraw na nakasanib sa katawan ng 3. Ay nako, hindi niyo ko madadaan sa ganyang pamamaraan. Alam ko ang intensyon ninyo. Paparinggan si Alex, lalasunin ang utak para isuko ang balaraw. Pero pasensya na lang dahil hindi yan mangyayari. Marahil nasubok niyo ang lakas ng aking apo. Pero huwag kayong pakampante. Hindi madaling mapapasuko ang aming angkan. Biktimahin man ng ilang ulit, hindi pa rin kayo magtatagumpay. Kung ako sa inyo, bumalik kayo kung saan kayo nagmula dahil nagsasayang lamang kayo ng oras sa wala. Kung ayaw mong masayang ang oras namin, isuko mo na lang ang balaraw. Kasabi ko lang na wala kayong mapapala. Paulit-ulit na naman tayo eh. Kung nais nyo talagang mapasa kamay ang sandata, ako dapat ang labanan nyo. Tinyo, alam mo sa sarili mo na wala kang laban sa amin. Huwag ka nang sumubok. Mas mabuting isuko mo na ngayon din para hindi na humaba pa ang sitwasyong to. Paulit-ulit na naman tayo. Walang katapusang pag-uusap. Sabing hindi ko isusuko ang balaraw. Kahit kanino man. Alam nyo ang tungkol rito. Ang lambana mismo ang nagbasbas sa aming angkan na kami lamang ang siyang hahawak ng sandata. At walang sino mang engkanto na makakakuha. Siguro naman hindi kayo nakalimot sa bagay na ito. Matagal nang lumisan sa mundong ito ang sinasabi mong engkantong gabay ng sandata. Nararapat lang na maibalik sa amin ang balaraw. Akin na kung ayaw mong lumala ang sitwasyon. Wika ng lalaki. Madidinig sa boses nito ang pagbabanta. Subalit hindi natatakot si Lolo Tinio. Huwag niyo nga akong pagbantaan. Dahil kahit anong kaguluhan pa ang dalhin niyo sa aking bakuran, handa kong lumaban. Siya nga pala, ano magagawa niyo gayong walang bisa ang inyong kapangyarihan? Dahil sumasapi lamang kayo sa katawan ng mga taong mahihina. Matanong ko rin, kaninong katawan ba ang ginamit niyo sa pagkakataong ito? Noong huli, nagbalat kayong mga paslit. Ngayon isang lalaki at babae na mukhang mag-asawa. At sino naman tong kutong lupa na ito? Anak nyo! Wala ka na roon, Tinyo. Ito na ang huling babala namin. Kung ayaw mong ibigay ang balaraw sa maayos na usapan, mapipilitan kaming gumamit ng dahas
at hindi mo ito magugustuhan. Mas mabuti na nga lang kung ganon. Lalaban kung lalaban. Hindi ko naman kayo aatrasan eh. Wika ni Lolo Tinyo. Nagkatinginan ang tatlong engkanto. Isa-isang tumalikod ang mga ito. Dali-dali namang naghanda si Lolo Tinyo dahil alam niya ang susunod na mangyayari. Hindi nagtagal, isa-isa nang nagparamdam ang mga aswang. Ganito ang atake ng mga engkanto. Kung hindi madadaan sa usapan, magtatawag ng mga aswang. Kontrolado ang mga isip ng mga ito para magawa ang gustong mangyari. Sa kabilang banda, nahinto si Alex nang maamoy ang samyo ng mga aswang. Pagtingin sa labas ng bintana, nakapalibot na ang mga ito. Nakita din niya si Lolo Tinyo. Alisto habang hinihintay ang pag-atake ng mga nilalang. Dali-dali itong umuwi at naghamon. Oy mga pangit, lupayan nyo nga yan lolo ko. Dito kayo sa akin. Oras na sana ng pagpapahinga eh. Dahil malalim na ang gabi pero ito kayo. Naghahasik ng dilim. Ako ang harapin ninyo. Hinugot mula sa tagiliran ni Alex ang itak. Saka sinugod ang mga aswang na nasa unahan. Sa bilis ng kilos hindi ito nakailag. Napuruhan at saka humandusay matapos muling mataga. Sunod na bumagsak ang isa pa nang tumagos ang patalim sa katawan. Napangiti naman ang binata. Mga maihinang nilalang. Susugod-sugod hindi namang kahalakasan. Itak pa lamang itong ginagamit ko. Pero bumagsak na kagad kayo. Ikaw naman na nasa bubong. Bibigyan kita ng pagkakataong umalis. O gusto mong tumabi sa mga nakatihaya mong kasamahan? Wika ni Alex. Tumugon sa pamamagitan ng pag-angil ang aswang. Pagkatapos ay dali-dali lumipad palayo. Nasundan na lamang ito ng tingin ni Alex. Ngunit naibaling din ang pansin kay Lolo Tinyo. Abat loko tong batang to. Nandito na pero pinatakas pa. Siya nga pala. Kanina ka pa nawawala. Pinag-aalala mo na naman ako. Di mo man lang ba ako pupuriin sa ginawa kong pagpapatumbas sa mga aswang na yun? Siya nga rin po pala. Sugo na naman ba ng engkanto ang mga to? Hindi talaga sila titigil hanggat hindi nakukuha yung balaraw. Lolo, isuko mo na lang yan pakiusap. Ibigay mo na sa mga engkanto bago pa nila tayo mapatay. Gusto mo lang yatang mapahamak tayo eh. Pag-usapan natin ang bagay na ito pagkatapos mong ligpitin ang mga bangkay. Dalian mo. Bago ka maabutan ng mga aswang. Hindi natin alam kung ano ang tumatakbo sa isipan ng mga engkanto. Baka magdagdag ng mga sugo. Magmadali ka! Wika ni Lolo Tinyo. Napabuntong hininga si Alex. Walang reklamo na nilinis ang mga kalat at saka nag-usap ang dalawa. Pagkatapos mailigpit ang mga bangkay. Alex, kailangan mong yakapin ang nakatadhana sa iyo. Ikaw ang susunod na hahawak sa balaraw. Hindi mo ito matatakasan. Tignan mo. Alistong-alisto ka pagdating sa paglaban sa mga aswang. Kaya ano pa ba ang inaayaw mo sa tungkuling ito? Lolo, ginawa ko lang naman kasi nasa panganib kayo. Kung sa ibang bahay sumala kayo mga aswang, wala ho akong pakialam. Pero kung sa inyo ba, hindi ako makakapayag. Hindi apo. Ilang beses mo mang itanggi. Hindi magbabago ang katotohanang malapit ng mapukaw ang iyong interes. Nakakatuwang malaman, hindi magtatagal. Ikaw na rin mismo ang magkukusa.
Napailing na lamang si Alex sa sagot ni Lolo Tino. Para sa kanya, lumalaban lamang sa mga aswang sa pagkakataon na ang lolo ang mismong sinasalakay. Maliban doon, wala na itong pakialam. Bahala po kayo kung anong iisipin nyo. Basta ang sa akin, ayoko po talaga. Pasensya na po, Lolo Tinyo. Lumabas ng tahanan ang binata. Nagpunta sa bakuran kung saan nakalagay ang isang papag na nagsisilbing tambakan ng mga halamang gamot na nakasilid sa iba't ibang lagyanan. Sinindihan ang sulo sa tabi, saka nagsimulang hinimay ang mga dahon. Ginagawa niya ito bilang pampakalma sa tuwing magkakasagutan sila ni Lolo Tino. Ilang beses nang pinaliwanag dito na ayaw niyang sumunod sa yapak bilang tagapangalaga ng balaraw. Mas matimbang sa kanya ang pagkakaroon ng tahimik na buhay, malayo sa anumang banta ng mga elemento. Naranasan na ang takbo ng magulong pamumuhay ngayon na ang lolo ang tagapangalaga, kaya naman ayaw niyang matulad. Sa kalagitnaan ng paghimay ng mga dahon, napansin ni Alex ang paggalaw ng mga baging sa kalapit na puno. Kumikilos ito palapit sa kanya, ngunit pasimple lamang na tinaga ng itak. Ano? Ibiktimahin na naman ako. Ilang beses nyo na akong dinala sa mundo ninyo. Hindi ba kayo nagsasawa? Ako kasi, pagod na sa mga kalokohan nyo. Kung maaari lang, hayaan nyo na lang ang balaraw dito sa amin eh. Wala din namang silbi kung mapupunta sa inyo eh. Hindi nyo rin magagamit dahil hindi nyo naman mahahawakan. Tanging tao lamang ang makakadampi sa sandata. Alam nyo yun. Kinakausap ni Alex ang mga baging na tila may sariling buhay at walang tigil sa paggalaw. Ngunit hindi nagtagal. Lumitaw ang isang lalaki. Tama ka, iho. Hindi nga namin mahahawakan ang balaraw. Pero nararapat lamang itong ibalik sa aming angkan. Kami ang kauna-unahang nagmamay-ari ng sandata bago pa mapa sa kamay ng tao. Kaya naman isauli nyo na. Madali naman kaming kausap kung ganon din kayo ng lolo mo. Kaso mas matigas pa sa bato si Tino. Wala naman sa kasaysayan ng balaraw na kayong mga engkanto ang unang nagmamay-ari. Ang tanging sabi lamang ng ninuno ko, may gabay itong engkanto. Walang sinabing ang kanyo ang nagmamay-ari. Ang sabihin mo, mapang-angking kayo. Lalo na nang malaman niyo ang lakas ng bisa ng sandata. O ikaw, ito ang tandaan mo. Sa oras na magpumilit kayong kunin ang balaraw at masaktan muli si Lolo Tino, baka sakaling makita nyo rin kung paano ako magalit. Hindi mawari ng binata kung saan nahugot ang mga salita. Ang tanging alam lamang, ayaw niyang madawit sa anumang kaganapan ng balaraw. Subalit eto siya ngayon, naninindigan para protektahan ito. Kung ganon, hindi dito nagtatapos ang hidwaan natin. Magpapatuloy ang kaguluhan sa pagitan ng aming lahi at sa inyong dalawa ni Tino. Wika ng engkanto. Naglaho na rin ito kasabay ng dahan-dahang paggapang ng mga baging pabalik sa puno. Kung makabanta ka, akala mo naman natatakot ako. Mga siga nga sa kanto kaya kong patumbahin eh. Kayo pa kaya na hindi nakakakilos kung hindi makasapi sa katawan ng tao? Jesus, wag niya ako. Sa kabilang banda naman, walang mapagsidla ng tuwa si Lolo Tino nang madinig ang pag-uusap ng apo at ng engkanto. Alam niyang kaunti na lamang ang kulang.
Tuluyan ng mapupukaw ang interes ni Alex sa tungkulin. Sadyang naguguluhan pa lamang sa ngayon kung alin ang mas matimbang. Kinabukasan, nagulantang si Lolo Tinyo nang makitang wala na sa kinalalagyan ng balaraw. Dali-dali itong lumabas. Ngunit muli ding pumasok ng tahanan nang madinig ang boses ni Alex mula sa kabilang kwarto. Nakita niya itong hawak-hawak ang sandata. Diyos mio, aatakihin ako sa puso sa ginawa mo, Alex. Bakit hindi ka nagsabi? Akala ko tuloy may kung sinong nakakuha na ng balaraw. Tinitigang mabuti ni Alex ang sandata. Sinuri at hinawakan ang talim. Ganun na lamang ang paghugot ng hininga. Sabay bagsak sa mga ito. Akala ko pa naman kung ano ang meron sa patalim na to. Para bulhabuli ng mga engkanto. Wala namang pinagkaiba sa itak at kutsilyong meron tayo rito sa bahay Wika ni Alex. Marahil hindi mo pa nararamdaman ang bisa ng balaraw. Pero sa puntong makikipaglabang ka gamit ito, malalaman mo. Alex, ibalik mo ang balaraw sa lagyanan. Hindi yan pwedeng makita ng kung sino at baka pagka-interesan. May mga engkanto ng gustong umangkin. Huwag na nating Hindi na ituloy ni Lolo Tinyo ang sasabihin nang mapansin ang bahagyang paggalaw ng mga sandata. Kasabay nito, ang pagkadinig na mahinang boses. Sa sobrang hina, masasabing nagmumula sa pinakamalayo. Ngunit ang nakapagtataka lamang, pangalan ni Alex ang tinatawag. Nagkatinginan ang maglolo. Ilang sandali ang lumipas bago may nakapagsalita sa dalawa. Huli na din dahil naglaho na ang tinig. Alex, ibalik mo na sa pagkakatago ang balaraw. Siguraduhin mong maayos ang pagkakabalot. Lalabas na muna ako. Hahanapin ko ang pinagmula ng ingay. Baka nariyan na naman ang mga engkanto. Sinunod ito ni Alex. Ngunit nang sandaling ibinalik na sa sisidla ng sandata, isang maliit na hubog ng tao ang lumitaw mula sa bintana. Walang muka, walang itsura. Tila hindi makita ng binata ang totoong mukha nito. Nakilala ang tinig ng magsimulang magsalita. Ito ang kanina pang tumatawag sa kanyang pangalan. Kumusta, Alex? Hindi pa tapos ang oras ni Tinyo bilang tagapangalaga ng balaraw. Pero dahil ikaw ang susunod, sa'yo na ako makikipag-usap. Tawagin mo na lamang ako sa pangalan niyong nais. Kahit ano pa yan. Hindi magbabago ang aking gampanin bilang elementong gabay ng balaraw. Patawad kung ngayon lamang ako nakabalik. Matapos ang huli kong paggabay sa sandata ilang taon na ang nakalipas. Nagkaroon lamang ng kaunting aberya. Ikinulong ako ng mga kalahing engkanto sa paghahangad na sila ang gumabay sa mga ito. Dito napagtanto ni Alex na totoo ang sinasabing may gabay na engkanto ang balaraw. Sa unang pagkakataon, hindi ito nakaramdam ng anumang takot habang kaharap at kausap ang elemento. Hindi kagaya ng mga sandaling may makakaengkwentro sa kagubatan. Kagaanan ang kanyang naramdaman sa ngayon. Sandali, talaga bang ikaw ang gabay na engkanto ng balaraw? Pakitaan mo ko ng pruweba. Marami nang nilalang na sumubok makuha ang sandata. Hindi ako makakapayag na madagdagan pa ang mga ito. Dahil isa lang ang ibig sabihin. Mas lalong nalalagay sa peligro ang buhay ni Lolo Tinyo bilang kasalukuyang tagapangalaga nito. Wika ni Alex. Oh sige, pero wag kang mabibigla sa aking gagawin ha. Mula sa lagayan, kusang lumabas ang balaraw. Wala namang humahawak.
ngunit lumutang sa hangin at lumapit sa elemento. Patuloy sa paggalaw ang patalim, alinsunod sa gabay ng nilalang. Nasundan na lamang ng tingin ni Alex. Walang duda. Ikaw nga. Sandali. Ang sinasabi mo bang kalahing nagkulong sa'yo ay yung mga engkantong pabalik-balik dito sa amin? 3 sila eh. Iba't ibang katawan ng tao ang sinasapian para lang makapunta rito sa tahanan namin. Sila ba? At paano mo nagawang makatakas sa kulungan? Sa puntong ito, nagawa kong makawala at tama ka. Sila nga ang mga kalahing tinutukoy ko. Huwag na nating pag-usapan kung paano ako nakatakas. Wala nang panahon para magkwentuhan. Maghanda ka dahil papalapit na ang muling pagsugod ng mga hangal kong kalahi. Sasalakay rito mga aswang na napasa ilalim sa kanilang panlilinlang. Alex, tawagin mo si Tinyo nang malaman niya ang tungkol rito. Sa utos ng elemento, tinawag ng binata ang lolo. Maging ito ay hindi makapaniwala sa nakita. Ang buong akala, parte lamang ng kwento ang sinasabing engkantong gabay. Subalit nandito ngayon sa kanyang harapan, nakakausap at nakakasalamuha. Pinaghandaan nilang 3 ang nalalapit na pagsugod ng mga engkantong kalaban. Nakahilera ang mga garapan ng pangontrang langis, mga patalim. Si Alex naman ay kinondisyon ng sarili dahil siya ang hahawak sa balaraw. Gabayan mo ang aking apo. Hindi pa buo ang kanyang pag-iisip tungkol rito. Kaya nakikiusap ako na wag mo siyang talikuran anuman ang mangyari. Wika ni Lolo Tinyo sa maliit na nilalang. Ngayong nandito na ako, makakaasa ka, Tinyo. Naiwan ko ng maraming taon ng balaraw. Pero ngayong nakabalik na ako, ipapatikim ko ang kalupitan sa bawat elementong susubok na kunin ito. Tugon ng lambana. Sa kabilang banda, hindi mapakali si Alex. Aminadong nagbigay ng salita sa gabay ng balaraw at kay Lolo Tinyo. Subalit hindi sigurado sa gagawin. Ilang beses na itong nakipagbakbakan sa mga aswang na nakakasalubong sa daan. Kaya lang iba ang hatid na pakiramdam ng pinaghahandaang labanan. Nanlalamig ang mga kamay. Naguguluhan ang isipan dahil may parteng nagsasabing huwag nang makisali. Ano ba to? Nagbigay na ako ng salita sa kanila at inaasahan ang kooperasyon ko sa laban, kaso parang ayaw ko na. Bakit ba naman kasi ganito? Ayaw ko ng gulo eh. Kapayapaan yung nais ko. Pero tandaan mo, kung gusto mo ng kapayapaan, labanan mo ang mga kalahi kung naghahangad na makuha ang balaraw. Talunin mo sila. Sa pamamagitan nito, may isa sa katuparan ang inaasam mong payapang pamumuhay. Wika ng lambana nang mapansin ang sinabi ni Alex sa sarili. Apo, alam kong ayaw mong sumunod sa yapak na sinimula ng ating angkan bilang tagapangalaga ng balaraw. Pero kinakailangan mong subukan. Ito ang nakalaang tadhana sa iyo. Kaya sana naman pagbigyan mo ang pagkakataon. Walang mawawala kung susubukan mo. Nandito kaming 2 ng gabay mo. Kagapay mo anuman ang mangyari. Nag-isip ng mabuti si Alex. Nag-aalangan pa rin. Ngunit pumayag alang-alang sa ideyang matatahimik ang buhay kung matatalo ang mga engkantong kalaban at wala nang manggagambala sa kanila, lalong-lalo na kay Lolo Tinyo. Sige, gusto ko ring matapos na ito para wala nang manggugulo kay Lolo. Hindi na nga makapanggamot yung matanda eh, dahil palaging umiiwas sa panganib na nakabang dala ng mga engkantong yan. Maging ako man eh, ilang ulit na nilang biniktima. Lolo, ikaw naman lambana,
May pagdadalawang isip ako. Pero tama rin kayo. Walang mawawala kung susubukan ko. Binitbit ng binata ang balaraw. Sa puntong ito, nananalaytay na sa katawan ang puwersa ng sandata. Kasabay naman ito ang paglitaw ng mga aswang na kontrolado ng mga engkanto. Ilang sandali pa ang lumipas. Nagsimula ang labanan sa pagitan nila Alex at ng mga nilalang. Sa pinakahulihan ng hanay, nakatayo doon ang engkantong nasa katawan ng lalaki. Nakalabas na pala ang gabay ng balaraw sa kanyang kulungan. Nagawa mong basagin ang pananggalang doon. Pero magagawa mo kayang gabayan ng binata na may hawak ng sandata. Hindi buo ang kanyang desisyon, kaya lumalantad sa akin ang mga kahinaan. Kaya ngayon pa lang, masasabi ko nang dapat na kayong mamaalam sa balaraw dahil ito na ang huling gabi ninyo. Wika ng lalaking engkanto na sinundan ng nakakabinging pagtawa. Kung ikaw kaya yung mamaalam sa mundo mo, alam mo sa iyong sarili na sa oras na matalo ka sa pakikipaglaban sa isang mortal, hindi ka na makakabalik sa pinanggalingan mo. Ikaw ang dapat mamaalam dahil ngayon na ang huli mong gabi. Alam mo, kahit sa mundo ng mga tao, ang dami mo pa ding sinasabi. Hindi yata nakasapi ng katawan yung mga kasama mo, kaya ikaw lang yung nagmukhang tao. Hindi bale, tama na nga yung daldal. Laban na. Wika naman ng lambanang gabay. Tama ang gabay ko. Masyado ka nang madaldal. Masasayang yung oras kung puro lang pag-uusap. Laban na. Sa hudyat ng engkanto, kumilos kagad ang mga aswang. Sabay na sunugod sina Lolo Tinio at Alex. Kanya-kanya naman sa diskarte ang maglolo para labanan ang mga ito. Gamit ni Lolo Tinio ang pangontrang langis at itak. Mabilis namang naibagsak ang aswang na natamaan. Saboy at pagtarak ng patalim ang panlaban ng matanda. Samantala, ibinida ni Alex ang balaraw. Todo naman sa paggabay ang lambanang gabay. Rumehistro sa isipan ng binata ang susunod na kilos ng mga kalaban. Nang sa gayon, makabuelo't malaman kung saan aatake. Sa bawat paglatay ng sandata, higit sa 2 aswang ang napapabagsak. Madidinig pa ang ingay ng paghiwa ng talim sa hangin. Tumalsik na rin ang mga dugo at ilang beses nang pagulong-gulong sa lupa ang mga napugot na ulo. Kalaunan, wala nang natira pang buhay. Maliban na lamang sa engkanto sa loob ng katawan ng lalaki. May 2 pang maitim na elementong gumagalaw sa likuran nito. Ngunit kagad ding nawala nang gamitan ng puwersa ng elementong gabay. Ano masasabi mo? Hindi ba tama si Lolo Tinio? Ito ang magiging huli mong gabi sa mundo ng mga tao. May hahabiling ka ba? Pakibilisan lang dahil hindi na makapaghintay ang balaraw. Napugutan ka ng ulo. Hindi mo man katawan yan pero aswang din ang nagmamay-ari. Kaya wala ka ring takas. Makikita ang takot sa mukha ng engkanto. Hindi man aminin sa salita, ngunit bababakas sa itsura't presensya ang panginginig. Dahan-dahan pang umatras para sana tumakas. Ngunit dali-dali itong hinarangan ng lambanang gabay. Yan ang pangit sa'yo eh. Tapang-tapangan. Pero sa sandaling mag-isa na lang nagmamadaling tumakas. Di ko pa nakakalimutan yung ginawa mo sa akin at sa mga naunang tagapangalaga ng balaraw. Pinahirapan mo sila. Sinubok ang lakas. Sinamantala mo ang pagkakataon na nakakulong ako. Kaya ngayon, oras na para kayo na mga kasama mo ang magdusa. Alex, tapusin mo na ang isang yan.
Wika ng elemento. Dali-dali itong sinugod ni Alex. Lumabas naman sa katawan ng lalaki ang engkanto at nag-anyong aswang. Kaso nga lang, wala itong nagawa ng tumagos ang sandata. Isang atake para sa engkanto at ang isa naman ay para sa aswang. Bumagsak sa lupa ang mga nilalang. Nangisay at dahan-dahang binawian ng buhay. Samantalang unti-unting naging usok naman ang engkanto. Pagkatapos ng sagupaan, walang nakapagsalita sa labis na tuwa. Nagkayakapan na lamang ang maglolo. Hanggang sa lumipas ang mga araw at kagaya ng sinabi ng elementong gabay, maisa sa katuparan ang kapayapaang hinahangad sa oras na matalo ang mga engkanto. Nagkatotoo nga ito at unti-unti nang naranasan ni Alex. Nagpatuloy na rin sa panggagamot si Lolo Tinio dahil wala nang nanggugulo sa tuwing oras ng paninilbihan sa mga pasyente. Sa kabilang banda, naguguluhan pa rin si Alex kung ano ang susundin. Iyapak ba ng angkan o ang sariling kagustuhan? Kung siya lamang ang magpapasya, nais nitong malayo sa buhay ng isang tagapangalaga ng balaraw. Kaso ang ideyang malalagay sa alanganin si Lolo Tinio dahil hawak nito ang mga sandata ang pumipigil sa kanya na lumayo sa lugar. Nais sana ng binatang makipagsapalaran sa ibang bayan at maranasan ang buhay ng isang normal na mamamayan. Inabot pa ng ilang buwan bago nagpasya ang binata. Sa huli, niyakap nito ang nakatadhanang susunod na tagapangalaga ng balaraw. Sa gabay ni Lolo Tinio at ng elemento, unti-unti ding napukaw ang kanyang interes sa tungkulin at hindi nga nagtagal. Siya na ang nangalaga ng sandata. Dito na rin nagsimula ang binata na tugisin ang mga nilalang na naghasik at yung nagnanais na makuha ang balaraw. Pagkatapos ng mga engkanto, ibang lahi naman ng aswang ang sumubok. Subalit sinapit din ang kinahinatnan ng mga engkanto. Magkakamatayan muna kami bago makuha ng kahit sino ang balaraw. Kung magagawa nila akong patayin, magtatagumpay sila. Kung kabaliktaran naman, sila ang kawawa. Nagpapasalamat nga pala ako sa lahat ng sumusuporta sa ating channel. Nawa ay patuloy niyong suportahan at pakinggan ang ating mga kwento. Hanggang sa muling pakikinig. Paalam.